naman tayong lugar, basta ang mahalaga ay kasama natin ang Panginoon. Oo, maraming nalulungkot kasi napapalitan yung address. Pero malulungkot tayo pag yung address sa langit ay mawawala. Praise God. At tayo po na mga tinawag ng Panginoon, ang ating pong tunay na address ay nasa langit na. Na marami pa pong hindi alam kung saan ang kanilang tunay na magiging address. At maraming salamat sa Panginoon dahil sa pamagitan ng kanyang mga salita na ang sabi nga, nagre-reveal ang Panginoon, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pong pinag-aralan every Wednesday sa mga Bible study po natin at sa iba pa pong mga ministry, lalo na po pag Sunday. At praise God dahil ang kapahayagan ng tunay na grasya ng Panginoon ay atin na pong nararanasan sa church pong ito. At sa lahat pong mga dito po sa sanctuary, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nanonood po sa kanya-kanyang mga tahanan sa iba't ibang lugar ay magandang buhay po sa ating lahat. At napakaganda po ng ating pong mga awitin kanina. Actually po kapag naranasan mo talaga ang Panginoon sa buhay mo ay sa mga awitin katulad pong mga naawit natin, at sa mga awitin para sa Panginoon ay isa na pong kagalakan sa puso. Sa puso po natin. At ito lang po yung isang paraan na upang tayo po ay magpapatuloy sa kalakasan ng Panginoon at paging sa kanyang presensya sa tuwing tayo po ay malayang makapagpupurit, makapagsamba sa ating pong Panginoon. Sa gabi pong ito, at maraming salamat kay Bishop na nagpaintulot po na ako po ang mag-share ngayon sa gabi pong ito sa salita po ng ating Panginoon. Actually, ang i-share ko po ay halos simple lang na narinig na ng karamihan. Pero marami pa rin ang hindi naunawaan po ito. Marami pa rin po hindi nakakarinig. Ang sabi nga po ni Bishop na minsan tayo po dito sa sanctuary, kukunti lang, pero marami po sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan na maari po ang mga iba pa pong mga mahal sa buhay ay hindi pa po talagang totally na nakikilala ang tunay na Diyos at wala pa pong tunay na relasyon sa ating pong Panginoon. At isa po ito sa binibigyan nating kahalagahan na ang lahat ng tao po ay magkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon dahil ang sabi po ang salita ng Diyos, nais ng Diyos na ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Kaya nga po gumawa na siya ng paraan, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ating Panginoon Kristo, na sino mang sumampalataya dapat ay hindi na po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan po ang pananampalataya, hindi lang po paniniwala. At marami nga po minsan nga po may mga kakilala ako na sa mga group chat namin, pag nabanggit mo yung patungkol sa Bible, patungkol sa Panginoon, naiinis sila eh. Naglalagay ng angry, bang tawag nun? Emoji, yun. Sabi ko nakalimutan niya kaya ito, na angry ang ilagay niya, nagkamali lang kaya siya, o galit dahil naglagay ako ng patungkol sa Panginoon at saka sa Bible. Pero naniniwala sa Diyos, nagsisimba. Pero bakit na ganon? Kasi ang mahalaga po kasi nakikilala ang tunay na Panginoon. Bakit hindi natin masisisi kasi gano'n din tayo dati na kapag na pinag-aral, mayroon ng hawak ng Biblia ang tao, ang akala mo iba ng religion, iba na sa ating mga pinaniwalaan nun. Pero yung Bible pala, nalaman natin na ang Bible pala po ito ay para po sa ating lahat. Ano man ang religion na kinaaniban mo, ang mahalaga na meron kang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil faith comes by hearing and by hearing by the words of God. At kaya napakahalaga po ito yung ating pong ginagawa upang maunawaan ng lahat ng tao. Nang ito pong ating ginagawa ay hindi ito mawalan ng kabuluhan. Maaring ilan lang po tayo nandito, ilan pa lang mga naboborn again, ilan pa lang nakakilala sa Panginoon. Pero masasabi natin na hindi ito nawawalan ng kabuluhan yung ating mga ginagawa.
Maaaring sa tingin ng tao, katawa-tawa ang bawat isa sa atin, pero ang sabi ng Panginoon, ang ang nakakalugod sa Panginoon ay ang nakakalugod minsan sa tao ay hindi pasado sa Panginoon. Pero yung hindi kalugod-lugod sa baliktad ba ang pagkasabi ko? Well, ang mahalaga nalulugod ang Panginoon sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Kaya sa ating pong mga born again, sa ating pong may mga relasyon na po sa Panginoon, huwag tayong malungkot. Kapag tayo bang tinitignan sa atin ay para lang po tayong masasabing kawawa tayo. Hindi po tayo kawawa sa tingin po ng ating Panginoon. At ang kawawa ang mga walang tunay na relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya hindi tayo nag-atubili na mag-share sa kanila kahit sa mga simpleng mga salita ng Diyos at ang mahalaga po na mabahaginan sila ng salita po ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, hindi na po ako magpapakatagal ba kung saan pa ako makakarating. Ang ating po pag-aralan sa gabi pong ito ay pinamagatan ko po ang susi ng kaharian. Wow. Ang susi ng kaharian. May susi po pala ang kaharian. Meron po. Dahil noon, ang Diyos ay bigay po ng pamahalaan sa tao, kila Adan at saka kay Eva, pero kaya lang po nadaya sila ng dyablo at yung susi, yung kapamahalaan, parang susi, ay nakuha ng kaaway. At ito po ngayon ay nagiging, hanggang sa ngayon, ay naging problema po ng maraming tao. Ang mga bagay pong ito, dahil yung susi, kaya nga po ang sabi sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the mind of the people. Mas maganda siguro, ngayon, na ano ko lang, Pastor, naisip ko lang sa ngayon, pero mas maganda pong maunawaan ng lahat ng mga tao na ang kaisipan ng mga tao po ay nabulag ng dyablo. Kaya nga po siya ay the God of this world. Sabi po rito, sa 2 Corinthians 4:4, whose minds the God, small letter G, of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Sabi po rito, God of this age, walang iba po yun, the small letter G ay ang diablo po yun, si Satanas po yun. Has blinded. Ang sabi ko pa nga po sa isang version, has blinded the mind. Dapat po mata ang binubulag eh. Di ba? Pero ang binulag dito yung isip eh. Di ba? Kasi ang pag-iisip ng tao, napakahalaga yung ating pong kaisipan. Mayroon din sinabi sa Biblia kasi we have the mind of Christ. Kapag ikaw nasa Panginoon na, you have the mind of Christ. Kaya dito binubulag niyo yung kaisipan ng mga tao upang huwag maniwala sa gospel. Oo. Sa gospel, sa magandang balita. Hindi ba magandang balita na nagbago ang tao? Hindi ba magandang balita na ikaw ay pinalakas ng Panginoon? Hindi ba magandang balita na ikaw ay may relasyon na ngayon sa Panginoon? Hindi ba magandang balita na ikaw ngayon ay nagliliwanag na? Tingnan mo yung katabi kung nagliliwanag. Talagang nagliliwanag. Liwanag na ngayon, Bishop. Pastor, liwanag na ngayon. Praise God. At ang mga anak ng Diyos talagang nagliliwanag yan. Purihin po ang Panginoon. For the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Kaya ayaw niya na maniwala ang mga tao dun sa salita ng Diyos dahil maliliwanagan ng gospel. Praise God. Kaya maraming tumatanggi dito eh. Pero purihin ang Panginoon sa mga hindi tumatanggi sa salita ng Diyos na dati tayo tinatamaan din. Talagang tatamaan ka ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi tayo po'y puno-puno ng karumian, puno-puno ng kasalanan, subalit ang salita ng Diyos, ang siyang naglilinis sa atin at tayo po'y nakita natin, nalaman natin ngayon ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya dapat paniwalaan ng tao ang gospel. Paniniwalaan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya dapat ito ay sumampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po sa Romans chapter 5, okay,
ano lang po muna, bago po tayo magpatuloy, kaya nga po ang sabi sa John chapter 3, verse 3, di ba? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya mayroong susi ang kaharian. Tapos, dun sa panalangin, di ba, sa Our Father, sa Matthew chapter 6, verse 10, Thy kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Kung ano yun nasa langit, dapat magaganap dito sa lupa, sa buhay ng isang tao. Okay, so, sabi po sa ito po ang ating text, Romans chapter 5, verse 17. Romans chapter 5, verse 17. Ito po yung pinaka-text natin. Ang sabi po sa, okay, for if by the one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in the life through the one, Jesus Christ. Nang dahil na po sa pagsalangsang o pagkasala ng isang tao, ang kamatayan po ay dumating. Sino po yun? Sa pagkasala ni Adan. Pero, much more, those who receive the abundance of grace, ito po yung na-receive natin, the abundance of grace and the gift of righteousness, tayo po'y pinawalang sala ng Panginoon at naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo will reign in the life through the one, Jesus Christ. Kaya dito natin makita yung hati. Yung kalahati doon sa unang Adan ay kasalanan, pagkatapos po ay kamatayan. So yun po ang mapapala ng isang tao. Kapag doon po siya manatili kay Adan, yung unang Adan. Pero yung pangalawang Adan, ito po ang kanyang matatanggap. Abundance, the abundance of grace. Biyaya ng ating Panginoon na walang humpay. The gift of righteousness. Ito po yung regalo of the gift of righteousness. Ito po yung regalo ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya napag-aralan na po natin dito through Bishop at iba pa pong mga pastor na tayo po, we have been made righteous because of our Lord Jesus Christ. Hindi po sa ating mga mabubuting gawa na tayo po yung naging righteous. Self-righteous po ang tawag nun kapag sa sarili na nating gawa. Pero tayo po yung ginawang righteous sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristong the righteous one. Kasi kapag nagsisi ka sa kasalanan, tinanggap mo ang the righteous one, praise God, automatic po maging righteous tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. That's why we have been made righteous. Pwede po bang pumalakpak ang lahat ng mga righteous? Woo! Halaga, ito pong dapat maunawaan ng lahat ng mga tao. Kaya nga pag tinanong mo tao, tiyak ka ba? Nasa langit ang punta mo. Sasabihin ng tao, hindi ko alam. Si Lord ang nakakaalam. Hindi po. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na tayo po ay maliligtas because we have been made righteous. Ang Panginoon ang siyang ginawa tayong matuwid sa kanyang harapan ng dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. At, okay. Tayo po yung naging righteous. Actually, ang original ng sangkatawan o yung tao nung ginawa ng Panginoon ay talagang righteous. Perfect. No? Babalikan natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi po doon sa Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan o sa ating wangis. Sabi ng Panginoon at ang Diyos ay lumalang ng tao. Then God said, let us make man in our image. So kapag pinag-aralan mo pa dyan, pag binasa mo, let us, parang meron siyang kausap dyan. Huh? According to our likeness, let them have dominion over the fish, over the sea, over the birds
air, and over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ano po ba ang larawan ng Diyos? Katulad ba natin? Hindi po, kasi mayroon tayong flesh eh. Mayroon tayong flesh and blood. But God is a spirit. Pero ano ibig sabihin po dito? Tayo po'y kawangis ng Panginoon sa attributes po ng ating pong Panginoong Diyos, sa kanyang attitude, sa kanyang mga ugali. At ang attributes po ng Panginoon, ang ating pong kawangis, kawangis tayo ng Panginoon, ay attributes of God. He is the light. Light, liwanag po siya. Liwanag, then just at with, then merciful. Siya po ay Diyos na mahabagin. Grace, ang biyaya niya ay sapat. Love, ang love niya po ay hindi katulad ng pag-ibig lang ng tao. The agape kind of love. He is powerful God. May power siya. And He is holy. So, yung ginawa niya yung tao, ito rin po yung tao noon. Perfect. Kaya lang po, nung ginawa niya, may layunin ang Panginoon. Ang gusto po ng Diyos, ang layunin niya po, sa Genesis chapter 1, tuloy po natin sa 27, Pastor Noel, hanggang 28. So God created man in His own image. Kung titignan po natin doon, may kausap siya, para may kausap, kasi let us make man according to our image. Pero pagdating sa 27, so God created man in His own image. Iba po yung katuruan yan. Pero hindi po sinabi doon, and God and angels were created man in their image. Pero sabi nito, God created man in His own image, in the image of God. He created him, male and female. He created them. 28. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish, over the sea, of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Kaya ang gusto po ng Panginoon dun sa mga tao ay dapat po ay, number 1 po, ay maging mabunga. Mabunga. Kaya meron tayong pastor dito, ay ang apelyido ay Mabunga. Pastor Lito Mabunga. Kaya kahit hindi masyadong nagbubunga, hindi mawawala ang bunga kasi siya ay si Pastor Lito Mabunga. Parang si Jose, no? Manalo. Hindi, walang katalo-talo kasi pinanganak manalo. Yun po ang mga Kristiyano, yan po ang mga anak ng Diyos na nais ng Panginoon po ay magiging mabunga. At pagkatapos po maging fruitful at magpakarami at magpuproduce ng mga fruitful na mga anak ng Diyos. Kaya iba po interpretasyon dito ng tao. Kaya pag tinanong mo ilan ang anak mo kahit hindi na kaya, kasi sabi kasi maging magpakarami. Yan po ang sabi po rito na magiging fruitful. Tsaka po padamihin ang pagiging magpo-produce ng magiging fruitful. Parang ang ibig sabihin ng fruitful nito, makita yung Panginoon sa buhay mo. At pagkatapos nun, magpo-produce ka ng mga maka-Diyos na mga tao. O hindi po yung simpleng parami lang. Okay? So yun po ang sabi po rito. Magiging mabunga din, punuin at sakupin ang daigdig. Ang nais po ng Diyos na punuin at sakupin ang buong daigdig ng mga taong talagang tunay na mga maka-Diyos. Yun po, ang pagkatapos po, pamahalaan ang lahat ng mga nilalang. Yan, ipamahalaan ang lahat ng mga nilalang ng Diyos. Kaya dapat pamahalaan yan. Yun ang layunin ng Panginoon doon sa mga tao. Basahin po natin sa Psalms chapter 8 from verse 3 hanggang 8. May binanggit po dito si Haring David, no? Sa Psalms chapter 8
from verse 3 to 8. Sabi po dito sa Psalms, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. Gawa po ito ng Panginoon. Then, 4, what is man that you are mindful of him? Ano bang tao? Bakit na talagang masyado kang concerned dito sa mga tao? And the Son of Man that you visit him. Sabing ganon. Then, for you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Tayo po ay lower than the angels. Bakit hindi ang angels ang pinagkatiwalaan upang mamahala sa mga nilalang ng Diyos? Bakit tayong mga tao? Sabing ganun doon. Sino ba naman tayo? Kaya sabing ganun na tayo po ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Oh, praise God. Na-struck na naman ako ng salita ng Diyos. Sino ba naman tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon? Hanggang sa ngayon, parang masabi natin sa ating mga sarili, sino ba naman tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon? Na tayo po'y lower than the angels, na dapat po ang mga anghel ang pinagkatiwalaan. Bakit tayo pa? Okay? Next. And all sheep and over oxen, even the beast of the field, saka sa 8, the birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. So yun po ang ginawa ng Panginoon. Pinagkatiwalaan niya yung tao upang mamahala po dito. Pero sa verse 5 po, sa Tagalog po, anong ibig sabihin ng pinatungan ng kaluwalhatian at pinarangalan yung tao? Ibig sabihin po noon ay mamahala sa mundo pong ito. Yun ang binigay ng Diyos dun sa tao pang mamahala. Parang ibig sabihin po nito ay surrogate power. Pag sinabi pong surrogate, S-U-R-R-O-G-A-T-E, surrogate power, ito po yung substitute ng Panginoon. Ibinigay sa atin instead na siya, sa atin, sa tao, niya ipinagkatiwala. Kaya meron nga ngayon, binagamit ngayon itong surrogacy. Yung pwedeng manganak ang isang surrogate, mother, pwedeng manganak na wala siyang husband. Parang mayroon ako nakita sa Facebook, kahit lalaki, nanganganak na. Dahil sa parang wala pa. Surrogate. Kasi ang lalaki minsan ay gusto maging babae. Na nilalang ng Diyos lalaki at babae. Okay, so yung surrogate po, yung ibig sabihin po nito yung substitute. Ang tao po ang ginawang substitute ng Panginoon upang mamamahala sa mundo po ito. Ang sabi po sa Psalms 115 verse 16, totoo po ba yun, Pastor? Totoo po yun. Basahin natin. Sa Psalms 115 verse 16. Si Yahweh ang may-ari ng buong kalangitan. Samantalang ang daigdig sa tao niya ibinigay. Iyon. Kaya yun po ang dakilang binigay ng katungkulan ng Panginoon sa mga tao. Ang kalangitan ay sa Panginoon, ngunit ang mundo ay ipinagkakatiwala niya sa mga tao. Praise God. Tayo ang mamamahala sa lupa, parang ganyan. Kaya mayroon pong three important things in relationship between God and man. Tandaan po natin, ginawa ng Diyos ang tao na mayroon pong katulad niya na may sariling pagpapasya. Kaya ang una po dito ng tatlong importanteng bagay
na meron pong relationship between God and man. Ang number one po rito ay power of choice. Ang tao po ay binigyan niya ng power of choice, karapatang mamili. Pwedeng mamili ang tao na maging malapit sa Diyos at pwede rin mamiling lalayo siya sa Diyos. Parang ganyan. At may karapatan siyang mamili. Kaya may karapatan tayong mamili. Bakit mo siya pinili? Kasi gwapo niya. Bakit mo siya pinili? Kasi ang ganda niya. Pagkatapos, pag hindi na maging maganda, hanap naman ng iba. Kasi wala na. Pwedeng mamili. Pwedeng mamili. Praise God. Pero, kaya meron po tayong karapatang mamili. Power of choice. Ang number 2, capacity of love. Meron po tayong kakayanang umibig. At yung pag-ibig, marami kasing klase ang pag-ibig. Minsan pinagrarambul-rambul ito ng tao eh. Yung ibang klaseng pag-ibig, yung eros kind of love. Tapos ang pinaka-love po dapat ay the agape kind of love. Yung pag-ibig na galing sa Panginoon na wala tayong itinatangi. So marami po itong katuruan patungkol sa pag-ibig. Pero kanakailan po na ang isang tao dapat po ay puspo siya ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya lang naman tayo po ay nagawa nating umibig sa ating kapwa, maging hindi natin mahirap ibigin ang mga kaaway dahil ang pag-ibig po ng Panginoon ay sumasa atin na. Mahirap kaya umibig, lalo na po sa hindi ka ibig-ibig. Mahirap umibig sa hindi ka ibig-ibig. Sabi nga na, ang hirap nun mahalin mo yung hindi ka ibig-ibig. Ang hirap nun. Pero kapag tayo po ay nasa Panginoon na, yun po ang sinasabi na kapag ang Panginoon ay nasa sa atin na, kaya natin magawa ang hindi natin kayang gawin. Hindi kayang gawin ng isang tao. We can do all things through Christ which strengthen us. Kaya nga po nang dahil lahat sa ating po Panginoon si Kristo, magagawa natin ang napaka-imposibleng mga bagay. At kapag nagawa natin ito, yung mga imposibleng bagay na binigay sa atin ng Panginoon, masaya tayo. Halimbawa lang, marinig natin sa ibang mga nagtuturo, kay Pastor Jason K, kung wala siguro siya sa grasya, sabing gano'n di marami ng disgrasyang marami ng disgrasya, di ba? Tayo lahat ganyan. Kung hindi siguro sa grasya ng Panginoon na naranasan po natin, dahil lagi po natin narinig dito kung ano yung grasyang natanggap natin, ay dapat maibahagi natin sa ating mga kapwa. No, lalo-lalo na sa turo ni ating bishop na kung anong tinanggap mong biyaya na sa kanan, ipamimigay mo sa kaliwa. Dahil kapag ikaw po ay, ang sabi ng Panginoon, paalala, na kapag ano yung ginagawa mo sa iyong kapwa, ay ginagawa mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, sabi ng mga disciple, paano ba Lord, kanamin na wala kang damit, dinamitan ka namin. Paano ba yung nagutom ka, binigyan ka namin ng makain? Paano ba yung nauhaw ka, binigyan ka namin ng mainom? Sa kulungan ka, ikaw ay aming binisita. Ikaw ay nasa hospital, binisita ka namin. Sabi ng Panginoon, kung anong ginagawa nyo sa mga abang ito, ay ginawa nyo sa akin. Kaya lahat ng bagay na yon magagawa natin, praise God, dahil kung tayo po ay mapuspos po tayo ng pag-ibig po, naranasan natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Then, ang pangatlo po, intimacy with God. Kakayanang maging malapit or close na relationship sa ating pong Panginoon. At sa ating pong mga buhay, magkakaroon ka na ng close na relationship sa Panginoon kapag ikaw po ay nakakabit o nakakaugnay ka sa Espiritu ng Diyos. Dapat buhay na buhay yung espiritu mo. Oo. Kaya yun ang kanyang, ang tao noon, dahil buhay pa ang kanyang espiritu noon, ay meron siyang tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya lang, nung magkasala na ito na ngayon, magkasala na si Adan, namatay lahat. At ano po ba yung namatay doon? Hindi po physical agad.
Kasi maririnig natin, doing pag tayo po yung nag-funeral service, hindi namatay agad ang physical dahil nag-edad sila ng 900 plus. Si Methusalem, ang pinakamatanda sa buong mundo, 969. Nung magkasala si Adan at si Eva, hindi po physical ang namatay doon. Ang namatay po doon ay spiritual na kalagayan ng tao. Kaya nung magkasala na si Adan at saka si Eva po rito, nawala lahat yung pangarap ng Diyos sa tao. Maging yung ang tao na dapat yun ang gagawin niya, hindi niya na kayang gawin. Hindi niya na, kasi lahat dito, sabi nga dito sa Romans chapter 3 verse 10, lahat po ay hindi na nakakaabot doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ay nagkasala na at hindi nakakaabot doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kumbaga sa isasabi ng kasabihan, tinimbang ka, ngunit ikaw ay kulang. Parang ganon. Yung height mo kulang doon sa pamantayan. Kahit 6-footer ka pa, 9-footer ka pa, kulang ka pa rin. Kasi hindi nakaabot dahil nagkasala na ang lahat ng tao. Kaya hindi na ngayon alam ng maraming tao kung anong dapat gagawin. Kaya hanggang sa ngayon, ng mga tao, sinabi, basta ako nagsisimba, basta ako naniwala sa Diyos, ay, ganun din tayo dati. Ganun din ako dati. Kahit nag-aral ka sa kahit saan pang religious school, pero sabi ko nga, lagi ko nga ng testimony, nung unang-unang attend ko dito sa mga born again na to nung sinabi nga ng pastor ng preacher na, kung mamamatay ka ngayon, yun pa naman ang ayaw ko pag-usapan. Kasi kung mamamatay ka ngayon, mamaya, pagtulog mo, maraming tao, pag kinabukasan, hindi na nagigising. Kung isa ka doon, tiyak ka ba, ligtas ka? Ay sabi ko, hindi ako ligtas. Kasi akala ko, may mga ano kasi dati, may mga categories yung kasalanan Meron kang venial sin, mortal sin, iba-ibang klaseng kasalanan. Meron kang cardinal, buhay pa si cardinal sin dati. Bad sin. Check niya pare. Lahat ng klase ng sin. Kaya sabi ko, minsan ako ay mabait, minsan salbahe. Kaya sabi ko, ipagdadasal lang ako ng nanay ko. Mahilig magdasal ng nanay ko. Sabi ng pastor, hindi ka madadala sa dasal-dasal. Ganon. Hindi ka na maririnig. Ganon ang mga paliwanag. Sabi ko, ganon pala yun. Kaya sabi ko, nabasa ko nga sa Biblia, ganon nga. Sabi ko, ang dami palang mga katuruan na dapat ko palang malaman dito sa salita ng Diyos. Pagkatapos, yung ang rapture na sinasabi, pag dumating ang Panginoon, mamaya, makasama ka ba? Hindi na ako makasama. Dami kong kasalanan pala Yun sa isip ko. Oo. So yun po ang isang tao na talagang hindi talaga alam ang salita ng Diyos at hindi naunawaan yung biyaya ng ating pong Panginoong Kristo. Hindi mo talaga matitiyak dahil yun po ang nangyari nung magkasala na si Adan at saka si Eva. Kaya ang sabi nga po dito sa Romans chapter 5 verse 12, malapit na po tayo magtapos. Romans chapter 5 verse 12, when Adam sinned, therefore just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Isang tao lang nagkasala, nadamay tayo. Hanggang sa ngayon, hanggang sa mga tao pang maipapanganak, damay lahat. Parang ano ba yun? Naalala ko tuloy si Take, sabi ni Take, talagang ano to kasi pahamak ito si Adan Siya nga nagkasala, nadamay pa kami. Damay pa tayo lahat Di ba kung iisipin mo, isa lang nagkasala, nadamay tayo. Oo, parang hindi parehas Pero yun yun ang nangyari. Kasi yung nga po yung susi ay naibigay ni Adan dun sa kaaway. At sa Romans 3:23,
Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya walang taong matuwid. Kahit pa sinong sinasamba ng mga taong babae o mga saints, lahat po ay nagkasala po yan. Tao rin po, basta tao, nagkasala po yan. Oo. Kahit babae, kahit lalaki, basta tao ay nagkasala po yan. Iisa lang hindi nagkasala, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. So lahat ng tao po sa mundo ay ganito po ngayon. Hindi po dahil sa tayo nagkasala, kundi ito po'y namana natin sa kay Adan. Parang ano po yan eh. Parang meron pong bus. Meron pong bus at ang sumasakay po doon, ay marami pong sumasakay doon. Ang driver po si Adan. At kapag siya ang driver, sigurado mapapahama ka. Para may kasabihan kami mga pastor, hindi kasi born again ang paa eh. Minsan born again na yung sarili po yung paa, hindi pa born again. Kaya medyo delikado. Ibig sabihin, lalo na si Adan. Pag si Adan, talagang wala, mapapahama ka. Kaya may sinabi sa Book of Matthew chapter 7 na maraming dumadaan doon sa malawak na gate. At ang akala ay maayos, pero ang kahantungan nito ay kapahamakan. Marami pong sumasakay doon sa bus na ang driver po si Adan. Pero meron namang isang bus na dumating, praise God, at ang driver naman ay si Jesus. Kaya nag-aanyaya si Jesus, sabi niya, lumipat kayo dito sa akin. At ang patutunguhan nyo, hindi lang kaayusan, kundi ang patutunguhan nyo ay buhay na walang hanggan. Blessing, grasya, kapayapaan, kagalakan, yun ang, pag ikaw sumakay dito, mapayapa ka. Maging maayos ang buhay mo. Kahit natadtad ka ng problema, pagsubok, kahit ikaw ay nag-OMG. Ano ba yung OMG? Kasabihan namin mga pastor, oh my gout. Kahit na may karamdaman ka, amen, hallelujah, masaya dun sa loob. May kagalakan ka sa loob dahil yan po ang ibinigay ng Panginoon kapag nandun tayo sa bus na nakasakay na ang driver po ang ating Panginoon si Kristo. Parang ano ko lang po ito Ano ko lang po ito, example lang po ito. Pero actually, hindi naman talaga ang driver ay ang Panginoon sa buhay natin. O hindi ang talagang maging driver, yung sarili natin mismo. Kung saan tayo, kaya lang po dito, ay pinapapili tayo dito kung saan tayo sasakay. Choice natin to eh. Ibig sabihin kung saan ka mananalig, kung saan ka mananatili ka ba dyan sa dati mong buhay. Walang buhay-buhay ang buhay mo sa dating buhay. Walang kabuhay-buhay lahat ng buhay eh. Masasabi kong para kang patay na. Doon sa dati nating buhay. Pero nung tayo po ngayon dito ay nasa Panginoon, praise God, hallelujah, kahit na may kaguluhan, hindi naman tayo talaga exempted sa mga kaguluhan sa mundong ito. Oo. Kaya nga minsan may nagtatanong, bakit na magulo pa rin nasa Panginoon ako? Ay, nandito pa tayo sa mundong ito. Lagi natin narinig, kung gusto mo talaga matahimik ka, sige, mauna ka na. Parang ganyan palagi ang ating narinig. Pero habang nandito tayo, pero ang sinisigurado ng Panginoon, makakamtan mo yung tunay na kapayapaan sa buhay mo. Kahit magulo pa yan, mga kapitbahay, kahit magulo pa yan palibot mo, daigdig mo. Tandaan natin, kahit saan ka mapunta, minsan may mga kakilala ako na pupunta sa, nag-iisa doon sa bundok. Pagkatapos ay tinitignan ang spring, naririnig ang huni ng mga ibon. Pagkatapos naririnig ang mga bagasbas ng... Okay, narikita mo yung mga ganong kapaya para mapayapa ka. Pero sa loob, tanong, sa loob mo ba mapayapa ka? Hindi. Hanggang wala ang Prince of Peace sa buhay natin, hindi natin makakamtan yan. Ang tunay na kapayapaan. Hindi mo makakamtan ang tunay na kagalakan. Hahanap ka, bibilhin mo ang kagalakan. Kaya isa tayo dati siya na bumibili ng kagalakan. Pabili ng isang boteng kagalakan dyan. Pagkatapos, hindi. Pabili nga ng isang bote, kagalakan. Bumibili tayo dati ng kagalakan, panandalian lang eh. Pagkatapos nun, hindi mo na malaman kung nawawala din talaga. Nawawala siya. Pati isip mo nawawala. Ganun ang mga experience dati. No? Pero praise God, wala ka mang bibilhin. Wala ka mang ilalabas na pera. Kapag ikaw nagtiwala
Sa Panginoon, ang kapayapaan niya ay patuloy niyang ibinibigay sa atin dahil siya ang the Prince of Peace. At ang kagalakan niya, andyan ibinibigay sa atin. Kaya marami nagtataka, mga born again, bakit nawala ng showbiz? Anong showbiz? Bisyo. Pero bakit masaya sila? Dahil ang nagpapasaya sa atin, hindi nila nararanasan. At nararanasan natin yan sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya hindi tayo nagsasawang dumalo. Hindi tayo nagsasawang i-share ang kabutihan ng Panginoon. Hindi tayo nagsasawa sa mga fellowship. At yan po ang kagalakan natin. Yan po ang kasiyahan ng mga Kristiyano. Kaya fellowship sa Miyerkules, fellowship sa Biyernes, practice sa Sabado, fellowship sa Linggo, umaga hanggang maghapon, hanggang gabi pa. Sabi ng iba, lalagpas na kayo sa 7 langit. Hindi po, kasi naging bisyo na natin yan. Pag meron ka sa Panginoon ka, pag wala ka sa Panginoon, tad-tad ka ng bisyo na ikaw mapapahamak. Kapag ikaw naman ngayon sa Panginoon, meron ka pa rin bisyo, pero nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Amen. Baka gusto natin palapangan ng ating pong Panginoon. May bisyo ka pa rin. Kaya nga sabi ng iba, ayaw ko dyan, wala ang bisyo. Hindi. May bisyo ka. Ang bisyo mo, nakakaluwalhati na sa Panginoon. Amen. Pag wala kang ginagawa sa buhay mo, ay nako, ano kayang mangyayari pag wala kang ginagawa? Pero ang ginagawa natin ngayon ay para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Kaya lipat na tayo. Hindi sa ibang fellowship. Hindi sa ibang fellowship. Lipat na tayo sa bus na ang driver ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa The Life Giver Church, ang itinuturo po natin dito, ang magiging driver natin ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Pang walang nag-amen Silence means yes. Praise God. Hallelujah. Okay. Nung magkasala po ang tao, ang buong sangkatawan ay nawala ng karapatang tuparin ang panukala ng Diyos. Nawala na para sa tao. Hanggang pangarap na lang. Kaya hanggang pangarap na lang ang tao. Ano ang pangarap ng tao? Number 1, hunger for freedom. Nauuhaw pagnanasang maging malaya. Kaya gusto ng tao, meron siyang sa kanyang puso na parang siya ay nakukulong. Ganun tayo dati. Lahat tayo gumagawa, lahat tayo ganito nang ginawa natin. Meron tayong religion, pero parang bang nakukulong tayo. Yan. Kaya minsan, dahil sa ikaw nakukulong, parang sinisisi mo yung iba. Kaya na sinisisi ng iba yung ibang tao dahil doon sa siya ay nakukulong. Kaya meron siyang pagnanasa o meron siyang hunger of freedom. Kaya meron siyang mga dahilan bakit siya ay nakakulong. At gusto niya siya po ay magiging malaya. Pero nung malaman natin ang salita ng Diyos, yung pala ang nagkukulong sa atin. Yung wala pa tayo doon, hindi pa natin naunawaan ang mga salita ng ating Panginoon. At hindi pa natin nakikilala ng lubusan ating po Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi doon, you shall know the truth and the truth shall set you free. Pag nalaman mo ang katotohanan, huwag mo nang kontrahin. Dapat. Alam mo nang totoo eh. Kasi ang tao minsan kasi pagka nakakarinig ng Word of God, parang natatamaan yung ego. Parang, pinapatamaan ako dyan Makalipat nga. Paglipat mo, tinamaan ka pa rin. Kaya lahat na lang ng simbahan, nilipatan mo, tinatamaan ka pa rin. Bakit? Hindi mo tinanggap ang katotohanan Pero kapag ikaw nandirito lang, kahit sinong mga ngaral dyan, kahit bata yan, pero kapag ikaw ay talagang hindi sumusunod dun sa kalooban ng Panginoon, talagang tatamaan tayo. Pero kapag yung totoo na yan, yung tama na yan, kapag ating pong tinanggap, mapapalaya po tayo. Kaya walang dahilan. Sa buhay ko, wala nang lipatan. Lipatan. Basta sa Panginoon ka, huwag kang lumipat. Huwag kang lumipat. Sa Panginoon ka lang. Praise God. Hallelujah. Kapag lumipat ka doon sa isang bus, sabi ko nga kanina, mapapahama ka. Oo. At lalo na po ngayon sa grasya ng Panginoon.
ito po yung mga tinuturo patungkol po sa grasya. Marami nagtuturo, pinagdadabatihan pa pati grasya ngayon eh. Pero kapag ikaw yung nasa grasya, sa akin lang po ito pag ikaw nasa grasya, kahit na anong maririnig mong napakagaling ng mga preacher, pag tinignan mo sa YouTube, ang daming napapalaya sa mga demonyo. Araw-araw, tuwing mayroong silang service, napapalayas ang demonyo. Mapapagod ka ron. Ang demonyo talaga andito. Teritoryo na nga ito eh. The God of this world nga eh. Oo. Meron pa nga, hinahanap yung demonyo para kalabanin eh. Nandyan lang yan. Kahit na hindi mo nahanapin, nandyan yan. No? Mahahanga ka eh. Hahanga ka. Kaya maraming tao humahanga lang doon sa mga nangangaral. Sa mga ngaral. Ang dami doon magaling magpilosopo. Humahanga, kaya lumilipat yung iba. Ang galing to eh. Galing sa pilosopo. Wala akong sinasabi. Basta ganun, maraming humanga dyan. Pero yung tunay na yung grasya ng Panginoon dapat i-apply natin sa ating mga sarili. Actually, ang salita ng Diyos, application ito para sa bawat isa sa atin eh. Ito para sa atin lahat. Hindi ito dapat punuin mong sarili mo at pagkipagdebate ka. Hindi. Kundi itong salita ng Diyos ay para sa atin, para ang buhay natin ay mabalik doon sa ating napag-aralan, yung susi ng kaharian. Kasi naligaw na nga eh. Pagkatapos, nandiyan na nga yung katotohanan eh, na dapat i-apply natin sa ating mga sarili. Amen? Tayo po lahat sa ating po mga sarili. Praise the Lord. Nawa po sa mga pilosopo at sa mga, huwag kayong mainis sa akin. Binabanggit ko lang po ito kasi ako rin dati eh. Pilosopo rin ako eh. Number 1 akong pilosopo din dati. Kaya nga sabi ng pastor, lumapit sa harap yung mga gustong tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, bakit lalapit pa? Pwede naman ako tumanggap dito sa likod Hanggang sa nagsawa yung pastor sa katatawag, tinuturo na ko ngayon, lumapit kapatid! Ang gustong tumanggap sa Panginoon kasi nagtaas ko ng kamay. Sinong gustong tumanggap sa Panginoon, magtaas ng kamay? Taas ako. Lahat ng mga nagtaas sa kamay, lumapit sa harap. Naglapitan ng mga tao, ako lang hindi lumapit. Pero nakataas ang kamay. Ang bandang huli, tinuturo na ng pastor. Matigas ang ulo ko rin eh. Ayoko, bakit? Pilosopo ko yung sabi ko, bakit pa ako lalapit yan? Pwede ko naman tanggapin sa likod ang Panginoon. Parang si Bishop na yan, sa likod din tumanggap sa kay Lord yan eh. Hindi rin, pilosopo rin ito eh. Hindi lumapit sa harap eh. Namaos na siguro si Pastor Vincent sa katawag eh. Hindi lumapit. Pero nung tumanggap sa likod, ako tumanggap din sa likuran lang, doon ako na-hit ng Panginoon. Pero anong ibig sabihin? Matigas din ang ulo ko. Pilosopo rin kasi mga kaibigan ko, daming mga pilosopo eh. Kasi tuwing mag-inuman, puro pilosopo ang pinag-uusapan, kapilosopoan, kagalingan eh. Puro magagaling. So yun po, kaya tayo po lahat dapat ay magpakumbaba. Maliban na tayo po yung magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, hindi natin matatanggap yung tunay na grasya ng Panginoon. Humble lang ourselves. At tayo sa ngayon po, ay hindi na po natin pinagmamayabang ating mga sarili, kundi ang ating na pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan po, hunger for freedom. Tapos po, number 2, desire for power. Pagnanasa sa kapangyarihan. Yun po, marami po yan, mga pagnanasa sa kapangyarihan. At minsan po, nandyan na yung kapangyarihan, na-desire na, natupad na, pero yung kapangyarihan na yun, yun din po ang nagdadala sa kapahamakan minsan. Maliban na ang namamahala kapag ito pong kapangyarihan ay galing sa Panginoon. At ang sabi nga po lagi ng Panginoon, if you want to be a great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Kaya praise God, yan po ang ating pong pinag-aralan dito madalas na dapat po tayo ay tunay pong maging servant ng Panginoon. Napaalala ko yung tinuro ni Bishop noon na may 4 na mukha. Servanthood, tapos yung anak ng Diyos, tayo po ay 4 po yun eh. Agila, lion at saka man, tapos yung cow, ox. Yan. Okay, hindi ko na po i-explain. Narinig niyo po na yan. Gusto niyo balikan yung tinuro ni Bishop para pag wala kayo. Kasi ganun minsan no? Pagdating sa Word of God, dito sa hindi masyadong nagko-concentrate ng mga tao dito eh. Oo. At na bago na po masabi ko. Kaya kailangan po balikan natin yung mga tinuro na sa atin po sa church. Desire for secure, number 3, desire for secure relationship.
Ito po ang desire ng tao nung mawala na po ang relasyon sa Panginoon. Desire niya for secure relationship. Kaya lahat po ng paraan para lang po siya ay ma-secure ay ginagawa niya. Pero lahat po ito ay kapos dahil ang ating pong security ngayon, nasisecure na po tayo kapag mayroon na tayong relasyon sa ating pong Panginoon. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. So ano po ngayon ba ang God's plan for fallen humanity? Ano po bang plano ngayon ng Panginoon sa mga fallen humanity? Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, ang verse 3 po roon ay dapat tayong magpasalamat sa mga spiritual blessing na tinanggap natin sa Panginoon. At sa verse 4, Ephesians chapter 1 verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Tayo po'y inadapt sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Kapag ikaw ay inadapt, talagang magiging anak ka, tunay kang anak, lalo na po kapag may kasulatan yan. Ikaw po ay nagiging tunay na anak at tayo po ay natanggap natin ang adoption because of our Lord Jesus Christ. Kaya po tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Hindi natin pinagmamayabang yan. Pero yun po ang nakasulat. Kaya nung mga born again po tayo, sasabihin, uy, na-born again ka, parang magsalita ka ngayon, parang wala ka ng kasalanan. Parang naalala ko naman ako dati, wala na akong kasalanan. Anong walang kasalanan nung Biyernes, magkasama pa tayo sa beer house. Kasi na-born again ako ng araw ng Sabado. Pagdating ng Lunes, alam ko na meron na akong relasyon sa Panginoon. Ganun po kasi ginawa, inadapt na tayo ng ating Panginoon. Praise God, nang dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya tayo po yung mga legit ng mga anak ng Diyos. Amen? John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng kapamalaan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? Maging tunay kang anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang ating pong masaya, natutuwa tayo kapag tayo po yung nakakapag-share ng salita ng Panginoon. Nakapakinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi yung Espiritu ng Diyos na sumasa atin, yun po ay nagagalak na siya. Kasi ang bawat isa sa atin po ay naging templo na ng ating pong Panginoong Heso Kristo na ating Diyos. Romans chapter 5 verse 18 to 19. Praise God. Hallelujah. Mabilis po ba? Okay lang. Putulin ko na. Hindi, malapit na tayo. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Wow. Na-condemn na po tayo. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Nang dahil po kay Jesus Christ, na-justify po tayo. Dahil po kay Adan, mapapahamak po tayo. Pero nang dahil sa ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay na-justify. 19, for us by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Sa hindi pagsunod ng isang tao, tayo po ay nagiging mga makasalanan. Pero nang dahil sa ating Panginoon sa Kristo, we have been made righteous. Sabi nga po dito, hindi makatarungan na si Adan ang dahilan at nadamay tayo. At makatarungan ba yon? Parang hindi, no? Na siya ang dahilan, pero tayo po ay nadamay. Hindi rin makatarungan na si Jesus ay nabuhay, sumunod, at nagbigay ng buhay upang tayo ay maging matuwid. Makatarungan ba yon na si Jesus ang nagbayad sa atin? Parang hindi rin niya, hindi rin, ano? Pero yun po ay nagiging ginawa ng ating Panginoon Kristo upang tayo po ay magiging matuwid. Sa aking pong conclusion, kaya hindi nagbago ang plano ng Diyos na ibalik ang nawalang susi ng kaharian sa mga tao sa pamamagitan ng finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya itong pamagat natin kanina, susi ng kaharian, hindi rin po, sabi rito, hindi nawala ang plano ng Diyos na ibalik ang nawalang susi ng kaharian sa mga tao sa pamamagitan ng
natapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung susing na agaw ng dyablo, inagaw muli ng Panginoon Yesu Kristo at ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya alam na alam ko na ang bawat Kristiyano born again, praise God, alam niya na spiritual na key. Kaya nga po ang susi, praise God, hallelujah, ito po'y makapagbubukas sa mga saradong mga bagay. Ano ba ang nabubuksan ng mga susi? Napapaanda rin sa sasakyan, nabubuksan ng mga kahadiyero, nabubuksan ng mga pintuan na matagal nang hindi nabubuksan. Kung i-visualize natin sa spiritual na mga bagay, yan po ang susi ngayon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya maririnig natin sa mga preaching, praise God, hallelujah, magsasaraman ang mga bagay dito sa mundo pong ito, subalit ang Panginoon ay hindi niya itubiling ibuhos ang lahat ng kanyang pagpapala sa kanyang mga anak. Naalala ko dati na ang galunggong ay 7 pesos ang 1 kilo. 1 kilo. Sabi nga ng isang preacher, 100 man ang kilo ng galunggong, kayang isupply ng Diyos ang 200 pesos sa kanyang mga anak. Magkano ng galunggong ngayon? 200. Umabot na ng 200 plus. 300 na. Oh, kayang-kaya ibigay ng Panginoon ang 500 para tayo makabili ng galunggong. Amen? Dahil hindi naubusan ng biyaya ang ating pong Panginoon na kayang-kaya niyang ibuhos sa kanyang mga anak. Kaya magtaas naman ng lahat. Praise God, ang Panginoon natin, kapag tayo po'y nagtitiwala, hallelujah, ng lahat po'y kayang isupply ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen? Hallelujah. Nung Sunday, nakakamangha. Praise God, ang mga screen dyan, mga TV screen dyan, praise God, na-isupply ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil kayang-kaya ng Panginoon isupply sa kanyang mga anak upang ang mga blessing pong ito, dati tayo, kapag tayo po'y nagiinuman noon, may tinatago tayo sa relos. Kapag nalasing na, sabihin na, pare, wala na ako. Sasabihin, meron pa ako dito. Yeah, may mga naiipit dyan. Labas yan. Kasi bakit? Lasing na sa alak eh. Ngayon naman, pa ikaw ay laging puspos ng Espiritu ng Diyos. Praise God. Ang sarap magbigay sa gawain ng Panginoon. Ang sarap mag-share ng salita ng Diyos. Ang sarap magbigay sa Panginoon dahil kapag ikaw ay nagbibigay, it is more blessed to give than to receive. Mas lalo kang pinagpapala ng Panginoon. Sige, dumudukot na kayo, magbigay na kayo. Praise God. Kaya pinagpapala ng Panginoon ang masayang nagbibigay. Kaya sa ating katuruan, hindi na po tayo natatakot. Threaten. Malakay threaten. Tayo po'y nagbibigay dahil tayo po'y naranasan natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Meron na po akong babasahin ditong dalawang verse sa Revelation chapter 11 verse 15. Dito po tayo magtatapos. At saka, okay, sa Revelation chapter 11 verse 15, then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, the kingdoms of the world have become the kingdoms of the Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Maghahari ang ating pong Panginoon si Kristo. Ngayon, paano tayo? Sabi ngayon sa Luke chapter 12, verse 32, ito naman para sa atin. Kasi ang Panginoon maghahari magpakailan pa man eh. Pero tayo naman, paano naman? May iwan ba tayo? Hindi. Sabi dito, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Bibigyan tayo ng yun, ng kaharian ng Panginoon. Kung saan ang ating Panginoon sa Kristo ay naroroon din po, doon din po tayo. Amen. It is a blessing from the Lord. Hallelujah sa kanya mga salita. Luke chapter 12 verse 32. Kaya huwag tayong matakot. Amen. Sabi rito, do not fear, little flock. Kaya kapag anuman ang maghari sa ating mga takot, huwag tayong matakot dahil ang mga pangako ng Panginoon po ay ating pong paniniwalaan, ating pong pagtitiwalaan. Hallelujah, na tayo po'y makakasama na sa paghahari ng ating pong Panginoon. Dahil nakuha niya yung susi, ibinigay po sa bawat isa.
sa atin. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita namin po na pag-aralan. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy pong gabay at patnubay sa amin. At thank you, Lord God. Ang sabi nga po sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. At sa 17, Panginoon, ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak upang hindi kami hahatulan, kundi kami po ay magkaroon po ng tunay na buhay sa iyo. Maraming salamat, O Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, maging ang mga nanonood, Panginoon, at hindi pa po sure ang kanila pong mga buhay. Patuloy kang mangusap sa kanila, patuloy magsisi sa kasalanan, tanggapin ka bilang tunay na Panginoon at sariling tagapagligtas. At kapag katapos pong magawa pong ito, maibalik mo, Panginoon, ang mga nanakaw ng kaaway at ikaw magbabalik ito sa iyong mga anak, higit pa sa inasahan ng bawat isa. Kaya masabi, Panginoon, we are blessed. Kami po ay pinagpala mo, Panginoon. Ang grasya mo natanggap namin, ang biyaya mo natanggap namin, ang pag-ibig mo ay natanggap namin, Panginoon. At narito hindi kami mapipigilan upang hindi ma-share ang lahat ng ito, O Lord God, at nagbuudyok sa amin ang iyong biyaya, O Lord God, ang iyong pag-ibig po, Panginoon. Maraming salamat, O God, muli. At maging sa mga amin po ipinagkapagkakaloob. Thank you, Lord, sa seed, sa binhi na ikaw din po ang nagbigay sa amin. At patuloy namin itong itatanim, ito'y lalago, ito po'y tutubo, Panginoon. At kung kami po ay masayang nagbibigay, mas pagpapalain mo ang mga tunay na mga sayang nagbibigay. Pagpalain mo mga negosyo, pagpalain mo mga estudyante, pagpalain mo lahat ng pinagkakitaan ng iyong mga anak, O Lord God. And right now we pray for your continuous, O Lord God, flow upon the lives of everyone. It is by your anointing that every yoke will be destroyed, O Lord God. Lord, hallelujah, kung hindi lamang, Panginoon, ang iyong anak ang ibinigay mo sa amin, kundi ang aming mga pangailangan ay kaya mo ibigay, O Lord God, mga sakit at may mga karamdaman. Lord, we pray for the complete healing, for the strength that comes from you, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Muli, sa gabi po ito, pinagpala mo ang bawat isa. This we pray in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Everybody will say, Amen.